Ganito gumawa ng bagoong. Gagawa ng bagoong ang aking tatay. Sinusukat muna para alam kung ilan yung ilalagay na asin. Ito yung huli nila kagabi. Yan, isang timba. Kasali pati tubig. Dati pag Paiduling ko kanya. ang talikod na. Ay, ikot sa akin, hindi kalmam. Dataw. Yung huli nila to kagabi. Hapon. Gagawing bagoong. Ne. Palikod. Dalawa. May isang timba na asin. Ihalo ka ba? Ayan, i-mix-mix muna. Ito asin. Mano-mano. Kailangan himas-himasi. Palalambutin yung isda. Ganito yung process paggawa ng bagoong. Handmade na paggawa ng bagoong. Hindi katulad sa mga factory na machine. Ang mag. Kailangan lamasin para madaling matunaw yung isda kasi yung klase ng isda na ganito tumitigas yan. Pag ginawang bagong na hindi nila mas lamas.
Kailangan i-squeeze yung isda. Pisil-pisilin. So, ganito lang po gumawa ng bagoong. Madali lang. Madali na mahirap pala. Ayan, dito i-imbak hanggang magiging okay. Kailangan ilagay yung sabaw. Kanin ka dati na ako. Pagkakataon. Ito yung klase ng isda na ano, pag ginawa mong bagoong abutin ng taon kasi yung hindi katulad ng ano, mga dilis, madali lang ano maging bagoong yun. Abutin lang ng linggo o kaya isang buwan, ganun. Ito hindi. Ibang klaseng isda to eh. Yan. So ilalagay na lang yung ano dito yung tubig. Tapos tatakpan na. Hintayin na lang ng ano mga buwan bago maging okay yung bagoong. Ayan guys, ganito paggawa ng bagoong. Ayan, thank you for watching guys. Sana may natutunan kayo. Kung gusto niyo gumawa ng bagoong, ayan, sundan niyo lang. Ayan. Iba kasi itong isda na to eh, yung ganyan ah. Masarap din to pag ano, ginawang daing. Dried fish. Malalaki kasi to masyado. Tsaka pwede rin kilawin to pag fresh. Sa mga mahilig sa kilawin. Ayan. Masarap din to. Ganito yung process paggawa ng bagoong salted fish. Ayan guys, thank you for watching.